be seated. Let us open our Bible on Psalms 40, verse 2. Praise the Lord. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Yes. So dito, dinidescribe sa salita ng Diyos na ang ating status or situation, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo ang nag-rescue sa atin, we are all helpless. Helpless. Can do nothing. Walang magagawa. Alam mo yung taong mapunta sa kumunoy, yung tinatawag na quicksand. Pag nahulog ka sa quicksand or kumunoy at walang taong magtulong sa iyo, wala ka talaga. You are helpless. Talagang lulubog ka. Kasi ang kumunoy kasi, the more you move, the more you will sink. The more you get out of it, the more you will be sucked going downward. Ganun ang ating status. Helpless tayo lahat. Kung hindi lang sa awa, pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, walang ni isa sa atin ang matatawag nating makaalpas, makatakas sa siguradong kapahamakan, kamatayan ng ating mga kaluluwa. Sigurado yan. Subalit, sinabi dito, He brought me up also out of an horrible pit. Siya mismo ang siyang nag-alis sa atin. Mula sa kumunoy, mula sa horrible pit, kung tawagin. And out of the miry clay. Siya yung nag-alis sa atin sa ating kasalanan. Siya yung nag-alis sa atin sa ating kalikuan. Siya yung nag-alis sa atin sa ating pagkabulag. Siya yung nag-alis sa atin sa pagiging mahina. Inalis niya tayo doon. And set my feet upon a rock. Kumbaga, inilipat tayo ng ating Panginoong Diyos. Inilagay tayo sa matibay na bato na kung saan magpakailan pa man, we are safe. We are saved. We are secured. We are stable. No more death. No more sinking down. No more future suffering, agony, punishment caused by sin. Wala na yan. And establish my goings. Kung baga pa, kung sa eroplano pa, ang pinaka-critical, yung pag-take off. Pag naka-take off na yan, at malayo na yung kanyang level, napansin ko kasi sa eroplano, ang critical yung pag-akyat niya. Kasi kailangan niya i-reach yung certain level. At least 33,000 feet above sea level. Kasi yan yung level na wala ng clouds. Ang clouds under na niya. Nasa ilalim na. Ang clouds. So, kailangan mong malampasan yung clouds na yan. So, kaya, ang Diyos, ginagawa niyang stable or ini-establish niya ang ating mga goings. Kailangan malampasan natin ang matatawag nating nagpapauga. Tingnan mo yung eroplano pag dadaan yan sa mga clouds para lampasan niya. Maramdaman mo talaga yung turbulence, no? Dadanas tayo ng ganun sa ating buhay Kristiyano. Magkakaroon tayo ng tinatawag na shakening.
cleansing, trials, lahat-lahat ng mga bagay na nararanasin natin, pag nalampasan natin yan, establish na tayo spiritually. Praise the Lord. Kaya dapat yan ang mangyari sa buhay natin. Para sa ganun, stable na tayo. Karating tayo sa ating destinasyon, sa kaharian ng Diyos. Alam mo, kung hindi tayo tulungan ni Jesus Christ, unang-una ang ating kaaway na si Satanas is stronger than us. Kaya nga, yung unang verse binasa, helpless talaga tayo. He is stronger than us, the devil, Satan. Walang sa kanya, magtatagumpay. Kaya nga, dumating ang stronger one, dumating ang greater one, para siya yung ating lapitan, para ma-overcome natin yung ating kaaway. Kaya kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, wala talaga. Basahin natin yan. Psalms 18, verses 16 and 17. Praise the Lord. He sent from heaven, He took me, He drew me out of the many waters. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. You see? Paano tayo inangat ng Diyos? Mula sa langit. Siyempre, mula sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpadala siya mula doon sa langit, mula sa ibabaw. Kinuha niya ako. Ako po ay kanyang kinuha mula sa maraming tubig. Nasa tayo para nasa dagat tayo na nakalitaw, na walang pundasyon. Talagang lulubog talaga tayo. Talagang mapapagod talaga tayo. Alam mo yung mga tao na pag hindi yan na-rescue, yung mga nalunod na bangka, kunwari meron pang nun nakalangway, pag hindi yan nadaanan ng barko at i-rescue, patay talaga yan. Pero kinuha tayo ng Diyos from many waters. Ano pa? He delivered me from my strong enemy. Yun na, si Satanas. And from them which hated me. Remember, Satan hated you, hated me so much. For they were too strong for me. Mas higit silang malakas sa akin. Pero iniligtas niya ako mula sa kanila. Yan na yung totoong status na ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya pasalamat tayo. Bakit pala kung hindi tayo rescue? Bakit pala kung pabayaan na lang tayong matalo? Hindi mo ba alam anong magiging consequence? Hindi mo ba alam ano ang magiging future natin kung hindi tayo ni-rescue ng Diyos? Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, kung hindi tayo mananalig sa Kanya, manganganlong sa Kanya, mag-take refuge sa Kanya para tayo maligtas? Anong ating patutunguhan? Basahin natin. Psalms 86, verse 13. Praise the Lord. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Yan, niligtas niya tayo from the lowest hell. Wala nang lowest hell na dinidescribe dito sa Bible, but the so-called, the bottomless pit. We may call it the horrible pit, and that is where the second death will be served with fire, with sulfur, with lahat ng mga matatawag nating environment na napakainit. Nandyan yung naglalagablab na apoy. Nandyan yung pagnanash ng mga ngipin ng mga tao na nandyan sa kanila. Walang tubig doon. Alala niyo yung nangyari sa parable ni Lazarus and the rich man. Sabi ng rich man nung nandoon na siya sa lowest hell, Father Abraham, can you ask Lazarus to dip
his finger in the water and let drops of water cool my tongue. Wala talagang tubig doon eh. At wala, hindi pinahintulot. There is no such way to avail that request. Napakahirap talaga. Maimpyerno. Napakahirap talagang maimpyerno. It is being described by Jesus Christ Himself. He knows it. Praise the Lord. Alam niya. That is why He described it. He made so much, we may call it teachings, lessons, na dapat hindi kayo mapunta doon sa impyerno. Dapat hindi. Ito ang kalagayan. Walang tubig doon. Basahin natin. Zechariah 9:11. Praise the Lord. As for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit, wherein is no water. Yan. We are like a prisoners out of the pit, wherein is no water. Ganun ang ating status. Kung hindi tayo sinagip ni Jesus Christ, kung hindi siya naawa sa atin, kung hindi niya ipinakita yung pag-ibig niya sa atin, wala. Impyerno talaga tayo, lahat. Kaya, minsan ang mga tao, parang bang binabaliwala nila yung redemption ni Jesus na ginawa niya, yung atonement for the sins of the world. Binabaliwala nila yung preaching ni Jesus Christ, repent for the kingdom of God is at hand. Binabaliwala nila yung mga warnings. Mabuti sana kung mapunta ka doon because of neglecting the great salvation. Meron ka pang chance. Meron ka pang pagkakataon. Wala na eh. Yun ang sobrang matatawag nating regrets na mangyayari sa isang buhay, sa buhay ng tao. After he refused, after he neglect. Kaya nga sinabi doon sa Hebrews, how shall we escape the great salvation? How shall we escape if we neglect the great salvation? How shall we escape the lowest hell? How shall we escape second death? How can we escape the eternal fire if we neglect the great salvation? Marami mga tao ngayon, they neglect. They refuse. They disregard. They never give importance. Hindi binibigyan ng importansya. Kaya, ganun na lang ang description na dinescribe ni Jesus paano ang tao mapunta sa lowest hell. Nililigtas tayo niya mula dyan. Nililigtas niya tayo from the stronger enemy. Nililigtas tayo from the miry clay. Nililigtas niya tayo from water. Kung ano na lang ang description sa Holy Scripture, how God made salvation for us. Pero, hindi rin ito magsisilbi if we don't give importance and believe and obey our Lord Jesus Christ. Basahin pa natin how Jesus described the lowest hell. Basa Matthew 13 verse 50. Praise the Lord. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Yan. Doon itatapon, naalala niyo yung book of Revelation, na hindi lang ang diablo ang itatapon doon, but even the false Christ, false prophets, and those who do not obey His commandments. 2 Thessalonians 1:8 and 9. So, ibig sabihin yan, dinescribe na yan ng husto ng ating Panginoong Kristo that you will be cast. Alam mo, you will be cast. That is irresistible. Hindi mo ma-resist yan. Itutulak ka talaga. Itatapon ka talaga. You are helpless. You are helpless. You can do nothing.
Panahon na tinutulungan ka ng Diyos. Panahon na nire-rescue ka ng Diyos. Panahon na ini-establish ka ng Diyos. Ayaw mo. So ano ngayon ang mangyayari? If you neglect the great salvation, if you neglect the great love and mercy of God para sa iyo, you can escape hell. Hindi ka makakatakas. Kaya grabe yung binibigay ng mensahe sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. How God made His mercy, His love, His compassion, and hands-on ang ating Panginoong Diyos to make this to happen, the salvation of the world. Hands-on. He came personally. He suffered personally. He died personally. Praise the Lord. So, kaya ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos, lagi yan nagbibigay ng reminder sa bawat tao sa sanglibutang ito, that as much as possible before you pass away, before you die, you must be ready. Handa ka na. You have already repented and turned away from your wicked ways, and you are doing the will of God forever and ever. Yung mensahe na pag ikaw ay niligtas ng Diyos, bumalik ka sa Kanya. Yung bang mensahe ng lepers? Only one na bumalik to give glory and honor to God. But the 9 went away. Hindi na bumalik. Wala na. Babay Jesus na. No. Balik ka. You need to be sustained. Kailangan kang i-sustain, kailangan kang i-strengthen, kailangan kang ilagay kahit paman sa stable ground, kailangan i-establish ang goings mo, kailangan ilagay ka dyan upon the rock. Huwag kang umalis dyan sa Kanya. Praise the Lord. Kaya, paano natin magawa na ma-set up tayo upon the rock? Nagtalaga ang Diyos ng sanctuaries. Nagtalaga ang Diyos ng house of God, house of prayer. Nagtalaga ang Diyos ng churches. Para dyan niya itayo tayo upon the rock. Praise the Lord. Basahin natin sa Psalms 27:5. Praise the Lord. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Yes. In the secret of His tabernacle. Dito tayo bibigyan ng Diyos ng tinatawag na safe haven. Kumbaga, dito tayo makakaangkin ng refuge. At dito niya tayo isi-set up upon a rock. Panahon sa trouble, He will hide us in His pavilion. O kaya, kailangan, huwag tayong tumalikod sa Kanya, huwag tayong magpalayo sa Kanya, huwag nating i-neglect ang Kanyang tawag sa buhay natin to continue dyan sa Kanya. Napaka-importante po ito, which most of the people of the world just disregard it. Hindi, binabaliwala lang nila. Kaya nga sinabi dyan, the stone that is being rejected become the cornerstone. Ang inong ibig sabihin yan, si Jesus Christ, most of the people of the world did reject. He will be the cornerstone. Siya pala ang kanilang kailangan. Siya pala ang magsasagip sa kanila. So anong mangyayari if you neglect the stone which become the cornerstone? Wala na. After you have neglected Him, wala ka na. Kawawa ang magiging kahinatnan mo. Kaya tayo na nagpapatuloy sa banal na salita ng Diyos to worship God, to obey God, to live in holiness, in righteousness, to serve other people by the way of God. Kahit atakihin man tayo ng dyablo, habang naglilingkod tayo sa Diyos, at least, advantage tayo. Bakit? Nililid niya tayo lagi higher than our enemy.
Basahin natin. Psalm 61 verse 2. Praise the Lord. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Yan. Naalaala ko yung nakasakay ko sa barko. Nagkatabi kami ng Tihiras. Alam mo namang super ferry noon. Yan pa yung aming sinasakyan. Pabiyahe Manila, Davao, ganun, balik-balik. There was a time, sumakay ako ng super ferry. Nakakatabi ko yung sundalo. Nagbabasa siya ng newspaper. After na tapos niya mabasa yung newspaper, siyempre mga 3 araw pa yung biyahe namin usually. Naghiram ako. Nung naghiram ako ng newspaper, binigay niya sa akin buong newspaper. Kabisado ko yung newspaper na yun. May mga singit na mga bold na mga pictures. Napansin niya na sinegregate ko yung page na may mga sexy girls na mga pictures. Sinegregate ko, hindi ko sinali. Yun lang, pages na alam ko balita lang. Tumawa siya ng malakas. Tumawa siya ng malakas. Para bang loko-loko? Meron pa palang tao na ganito. So, ibig sabihin niya, as a man, asking him favor sa kanyang newspaper na dala. Yun talaga ang gusto ng lalaki, makakita ng mga picture ng mga sexy. Hindi niya akalain, it is being segregated and not being touched and open. Isip niya, may tao pa pala na ganito. Alam mo, ang pangalan noon si Sergeant Vitug. Siya yung Chief Security ng ABS-CBN diyan sa Quezon City. Nakapag-service kami doon. Kasama ko si Pastor Tam. We brought the gospel because of that. Alam mo ang kwento ng tao na yan? Nung nabalitaan ko na lang, namatay siya. Hindi ko alam kung ligtas siya o hindi. Kasi nung nagkaroon ng encounter, ano yun Marines ba? Kasama sa Marines. Nung nagkaroon ng encounter, nagtago siya sa bato. Kaso ang bato na tinaguan niya, mas malaki yung puwet niya. Umusbol yung lubot. Kahit maghapa siya, kita pa rin yung puwet niya. Binirahan siya ng binirahan ng kaaway, natamaan yung puwet niya. Bakit siya namatay? Hindi naman na ulo. Hindi naman na dibdib. Puwet lang. Naubusan ng dugo. Patay. Sergeant Vitug ang pangalan niya. Hindi ko makalimutan yan. Sabi ko, mahirap pala magtago sa bato na mas malaki ka. If ever we go for hiding and for safekeeping as a refuge, let's go to the rock that is higher than us. Praise the Lord. And that is how Jesus Christ calls us in this place, in His sanctuary. Basahin natin yan. Kailan ma-apply yan sa buhay natin? Basa. Huwag kayo maghanap ng bato na malalaki. Ha? Baka doon kayo magtago. Literal, hindi yan. Basahin natin how Jesus will bring us to the rock that is higher than us, so that we will be stable in terms of foundation or salvation. Matthew 7:24 hanggang 25. Praise the Lord. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him, unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not,
because it was founded upon a rock. Yan. Praise the Lord. Pag nakinig ka sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos at yan ay ginawa mo, katulad ka sa isang taong matalino na nagtatayo sa kanyang bahay ibabaw sa bato. Pagdating ng ulan, pagdating ng baha at ng hangin na hahampas sa bahay na yan, hindi at hindi yan matitinag sa kanyang ikakapahamak doon sa lowest hell na yan, which is caused by sin. Meaning to say, you cannot commit sin that will cause you to be in the lowest hell. Naalaala ko yung sumakay ako ng bus. This is just testimonies in my life. How Jesus established us upon a rock. Praise the Lord. By hearing and hearing the word of God and doing them. Inutusan ako ni Pastor Samuel Algabre na magpunta sa Manila. We were in Tugigaraw. Yung bus na sasakyan ko, biglang, nag-almusal pa ako ha. I am taking my breakfast. Hindi pa naka 1/4 yung aking nalunok. Meron pang 3/4. Inaasam-asam ko yung kainin. Biglang nag-move yung bus. Paalis. Sabi ko, ano yan? Backing lang yan or just money over lang? Pero mag-standby pa. Paalis na pala. Ay, hindi pwede maiwanan ako sa biyahe. Iniwanan ko na lang yung pagkain ko, bahala ka na dyan. Basta makasakay ako. Pagsakay ko ngayon, kunti lang pasahero. Puro mga lalaki. Yung pala, na-realize ko, yung bus dumaan sa rental ng Betamax pa ang gamit noon eh. Nag-rent pala, CD na yun. Nag-rent pala yung conductor at driver ng porno na palabas. Narinig ko pa yung conductor. Wala bang babae? Tumisilip. Hindi pa pala dapat yun mag-alis. Tinaon niya na walang nakasakay babae, puro kami lalaki lahat. Binirahan niya ng alis. May plano pala. Bakit di na lang niya hinintay matapos yung trabaho niya, uwi sa bahay, magrenta siya ng limpak-limpak na pornography, magsawa siya. Bakit doon pa siya sa bus manood? So anong nangyari ngayon? Pag-play ngayon, alam ko, pornography. Through the sound. So ang ginawa ko, dinubli ko ng dinubli yung pagka-prayerful, watchful ko. Lord, help me that even one glance, di ako magtingin. So nilibang ko yung mata ko doon sa labas, ginanong ko yung kortina, then nag-pray ako ng pray. Pray ako ng pray, pray ako ng pray, Lord Jesus. Have mercy upon this environment. Have mercy upon this bus. Baka ma-aksidente kami. Kasi nakita ko na yung driver lagi na nanonood. Siyempre, nasa front seat ako. Pati yung conductor. Lahat ng mga tao, tahimik na sila. Grabe yung prayer ko, grabe yung prayer ko. Alam mo anong nangyari? Biglang gumanon. Hindi kami nabunggo. Kundi nagka-problema ang kambyada ng bus. Hindi na magpasok para mag-continue ang biyahe. Naka-neutral na lang. Pagpilit ng driver, ganun na lang. Ganun na lang. Hindi magpasok. So, ang ginawa ng konduktor, bumaba, sinilip doon sa engine. Binuksan niya yung likod ng engine. Nakatabi na lang kami. Pagkatapos bukas niya, yung kanyang daliri, ito, pointer na kamay. Naipit. Dumugo.
Nanginginig siya na namumutla. Tapos sabi ng bus driver, lahat ng pasahero, lipat kayo. Di na tayo makausad. Nag-request na ako sa company na next bus, lipat kayo doon sa next trip. Sa isip ko, yung kamay na yun na nag-play, pinalo ni Jesus Christ. Para hindi kami maaksidente, sinira ni Jesus ang bus. Para hindi kami madamay. Paglipat namin ng bus, nag-change na kami ng mga upuan. Hindi na ako doon sa front. Dito na ako banda sa maybe fourth seat from the front. Meron akong lalaking nakatabi. Kasama ko doon sa bus. Sabi ko, sir, matindi yung nangyari. Nag-pray ako, sir, kay Jesus. Nagsabi ako ba? Hindi ko alam, lawyer pala. Alam niyo, masama yung ginawa niya. So, nagkwentuhan na kami. Siya pala ay si Attorney Maralag. Alam mo by that, inimbita ako mag-preach sa bahay niya. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, pag ikaw nakinig sa Word of God, ginawa mo lang ng buong puso para hindi ka magkakasala, you are like pounded upon the rock. Pagdating ng porno, pagdating ng pagsubok, hindi ka matitinag. Makakaligtas ka pa ng kaluluwa bilang naging liwanag ka sa kanila. Kahit saan tayo magpunta. Praise the Lord. I-apply mo yung banal na salita ng Diyos. O yung nag-imbita sa Indonesia, pastor din na nakatabi ko sa bus. From the start hanggang dumating kami, yung pastor enjoy panood ng palabas. Ako naman, I keep on closing my eyes and praying until I arrive. Siguro na-notice ng lalaki na, ano itong taong ito? Bulag kaya ito? Bingi kaya ito? Bakit wala naman siyang enjoyment sa pinapanood namin? Until he found out that I am a pastor. Hindi ko alam bakit ang layo-layo ng Indonesia, inimbita niya ako mag-preach sa simbahan nila. Praise the Lord. Nakarating talaga ako doon. Alam niyo yung testimony ko doon na tinukso din ako ng driver doon na mag-order ng babae. Sabi niya sa akin, Bapa, ini tampat ada banyak cantik wanita. Memorize nga yan ni Charity. Oh. Na-memorize na lang nila yan kasi sa lagi kong tinitestimony. Ganon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Niligtas niya na tayo from the miry clay. Wala na tayo doon. Praise the Lord. Nilipat na tayo ng Diyos sa apanarak. Doon niya tayo in-establish. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, tayong lahat, maging watchful and prayerful na hindi na tayo madulas. Basahin natin Psalm 17 verse 5. Praise the Lord. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps sleep not. Yan. Huwag ka nang malihis sa kanyang paths. Sa daan ng Diyos ng matuwid, kabanalan, kabaitan, kabutihan. Huwag ka nang madulas. Mula dyan, tuloy-tuloy ka na lumakad sa path of righteousness. Huwag ka nang mawala dyan. Alam mo, habang lumalakad ka sa daan ng Diyos, yung lakad mo, laging tukma sa banal na salita ng Diyos. Ay saan ako nagkaroon ng idea na dapat wag ka nang mag-enjoy dyan sa mga palabas na yan. Sinabi dyan He who cannot see can see, and they which see must be made blind. In judgment I came into this world so that they which blind may see, and they which see might be made blind. Praise the Lord. Bulag ka na dyan sa kalukuhan ng sanglibutang ito. Bingi ka na dyan sa lahat ng mga bad influence sa sanglibutang ito. Kaya, ganun.
Doon natin mapasaya ang Diyos. Pag lumalakad tayo sa kanyang path, doon natin mapaligaya ang Diyos sa buhay natin. Yung message kailan yung message na, what shall I render unto the Lord? Forget not His benefits. Praise the Lord. Lest I forget thy love for me. Kaya gusto ng Diyos, huwag ka nang mawala sa path or paths na tinuro ng Diyos sa atin by the word of God. Then, madadama ng Diyos ang ligaya na nakikita tayo. Maligaya ang Diyos, basahin natin yan. Psalms 37:23. Praise the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano ibig sabihin? Ordered by the Lord. Ikaw magpunta ka sa restaurant. Bigyan ka ng menu. Sabihin ni Sister Ending at saka ni Brad Silio, ilagay na lang natin, nagkain sila. So, pag ano yung pinili ni Brad Silio, ano yung pinili ni Sister Ending, yun ang i-order nila doon sa waiter. Pag dumating yung order nila, masaya sila. Kasi in-order nila yon dahil gusto nilang kainin. So, ang ating lakad, ordered by the Lord. Gusto ng Diyos, ito yung lakad nyo. Gusto ko ganito ang lakad nyo. Gusto ko wag na kayong lumihis. Gusto ko matuwid na kayo. Pag binigay mo yung order of the Lord, masaya siya. Praise the Lord. So, yung step of a good man are ordered by the Lord. Nasunod yung will of God. Nasunod yung order ng Diyos. Nasunod yung utos ng Diyos sa ating buhay. Yan and He delighted in His way. Naliligayahan siya sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. Kaya hindi lang basta niligtas tayo, tapos talikod na tayo. Hindi lang basta niligtas tayo sa kumunoy, nandoon pa rin tayo bumabalik. Wag na. Dito na tayo sa Apanarak. Establish na yung goings natin. Last verse. Psalms 119 verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Yan. Order my steps in thy word. Kailangan ano yung word niya, ano yung utos niya, ano yung righteousness niya, ano yung commandments niya. Doon nakaapak yung ating mga steps. Hindi lumilihis. And let not any iniquity have dominion over me. No sidelines. Walang mga sidelines outside of the word of God. Tuloy ka lang dyan. Praise the Lord. Oo. Kasi ito kasing porno kasi. Pag ini-entertain mo yan, papasukan ka ng bakukang sa utak mo. Hindi ka na magrespeto sa mga babae. Wala na. Kasi nagahari na yung lust of the eyes and lust of the flesh. Wala na. Sasamantalahin mo na ang kasamaan na yan. Kaya gusto ng ating Panginoong Kristo, magpakabata lang. In malice, be like children. About malice, about karumihan, kasamaan, lahat ng mga pornography na yan, be like children. Anong be like children? Wala kang kamuhang-muhang. You are not interested. Yung bata, bigyan mo ng 1,000, hindi niya alam kung anong value, hindi yan tatanggapin. Bigyan mo yan ng piso lang na candy dahil yun lang alam niya na, yun ang piliin niya kaysa sa 1,000. Na hindi niya alam, pag ang 1,000 ang kukunin niya, makabili siya ng 1 sakong chocolate. So, in malice, be like children. Wala akong
Alam dyan. Kahit may alam ka, God. Magpakabata lang tayo. Di ako interested dyan. Hindi ko kailangan yan. Ganun. But in understanding, be like men. Praise the Lord. Sa kabanalan, sa katuwiran, magpaka-mature ka. Magpaka-hamtong ka. Doon ka magaling. Doon ka nag-i-excel. Kaya sabi diyan, order my steps in thy word and let not any iniquity have dominion over me. Kasi kinuha na tayo ng Diyos. From the miry clay, kinuha na tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Kaya protect your soul, protect others, be a light, be a good example, serve God. To serve people is to serve God. Kaya proteksyonan natin itong daan na tinuro ng Diyos sa buhay natin. Be upon the rock. Kailangan lagi tayo nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero kung nakinig tayo ng Word of God, hindi natin sinunod, anong sinabi ni Jesus Christ? You are like a foolish man, which built his house upon the sand. Para kang nagtayo sa buhangin, walang lakas. Para kang nagtayo ng bahay sa buhangin, pagdating ng tukso, lunod ka. Pagdating ng pagsubok, lunod ka. Walang pundasyon walang katibayan Pero kung susundin mo ang banal na salita ng Diyos, pagdating ng mga tukso, yun yung tukso yun Ulan, baha, para sirain ka. Hindi yan makatinag sa'yo. Kasi sinusunod mo yung iyong nababasa, yung napapakinggan, natutunan sa banal na salita ng Diyos. Kaya importante itong tabernacle. He shall hide me in His tabernacle. In the secret of His tabernacle, He shall hide me in His presence. Kaya to God be the glory, be preserved, be stable. Marami pa tayong i-rescue, marami pa tayong ililigtas. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.